Okay. So na ay wala. Negative. Na ay wala. Negative. Wala ay wala. Now, si Sir Dayaday, teacher man sa INHS. Nan, si Sir Dayaday, mahadlok magpa-vaccine. So, what is the conclusion? Kung naa gani negative premise, ang conclusion kinahanglan negative. So, is our conclusion here negative? Yes, indeed, it's negative. Next, Rule 7. Two particular premises, no conclusion can be made. Duha ka particular premises, why conclusion nga himuon? Ang uban taw bugo, ang uban taw bangis, why conclusion? Pulos na siya uban-uban. Walay conclusion nga mahimo. You need to have a universal case. Usa ka kaso nga ma-apply sa tanan. Dili kay particular ang duha. Para maingon ka, ang tanan teacher sa inayawan, universal. Ang tanan kabayo, universal. Ang tanan tao, universal. Okay. So basta duha gani ka particular case, why conclusion nga mahimo? Rule 8. If one premise is particular, the conclusion must be particular. So, example, ang tanan langgam may balhibo. Ang tanan, all birds have feather. Ang uban langgam mulupad. Ang uban langgam, gikan sa tanan, universal, aritas particular. Ang uban langgam, ang pipila ka mga langgam, dili tanan, ang pipila ka mga langgam mulupad. Na may mga langgam nga dili gud mulupad. Pananglitan, ostrich, di ba? Kadako lang lawas, di kalupad. Nan, ang uban lumulupad nga langgam, balhiboon. Okay, valid na siya. Ang uban lumulupad nga mga langgam, balhiboon. One premise in the particular, the conclusion must be particular. As regards only to Rule 8. As regards to Rule 8. Wa pa ta kay baw kung kining purmaha naabay sipyat sa lain nga mga rules. But as regards to Rule 8, this is a valid argument. But as I have said, there are special cases nga the argument may be valid but not true, but it can also be true but not valid. Sige. Okay, anita sa deductive syllogism by inference using quantitative relations. Mayroon kay tag kining inference ang imong akto sa pagpangatarungan. Imong akto sa imong pagunahuna ug pagpangatarungan, inference. Mayroon kay tag quantitative, nagkwinta, nagamit sa mga numero. Sa may magamitan sa numero, pagsukod sa height, pagsukod sa timbang, pagsukod sa nahibawan, makita sa grado, pagsukod sa abilidad muna-huna, intelligence quotient, IQ. Pag-ihap, pila ka buok estudyante, mao na quantitative. Mingo kay qualitative, mga quality, mga description, using words. Now, aritas quantitative. A special case of deductive syllogism. Ang India dako pa sa Pilipinas, ang Russia dako pa sa India, nan ang Russia dako pa sa Pilipinas. Unsa gani ang subject, mao ni ang minor term, ang predicate mao ang major term. Okay. So this is a valid structure. Pero these are all particular cases, di ba? Kabantay ka, mga nasod. Unsa may universal case ani? Wala gi-express. Wala gi-express. Naay natago ani nga wa nimo makita, wa nimo hikit para na sa fraction ba? Para na sa numero 2. Nabay denominator ang 2? Naa. Unsa may denominator sa 2?
2 over 1. Pero di ni mo isuwat nga 2 over 1. 2 lang kay usik sa tinta, usik sa oras. No? Samok tanahon kay naa na sa gibutang lain. Pero kanang 2, that can be expressed into fractional form. 2 over 1. Okay. Mausad ni ang premise. Ang premise usahay, usa ra ka premise. Then conclusion diretso na ay usa ka premise ana nga natago lang. Makaingon lang kag one premise but actually they are two premises. Premises. Duha ka mga haligi, no? Ngay sa balay pa di mo barog kung usa ra ka haligi, at least na ay duha ka haligi na pagani upat ka haligi, no? Sunod, si Pedro taas kay ni Juan. Si Jose taas kay ni Pedro, nan si Jose taas kay ni Juan. Pwede mo maghimo gingon aning argumento, no? Bahin sa politika, bahin sa pandemya. Sunod, si Pedro mas relihiyoso kay ni Juan. Si Jose mas relihiyoso kay ni Pedro. Entonces, si Jose mas relihiyoso kay ni Juan. Kining imong minor term. Your minor term must be the subject of the conclusion, and your major term, reliyoso kay ni Juan, must be the predicate of your conclusion. Okay. Now, unsa man ang natago nga premise? For example, in our first argument, in our first deductive syllogism, unsa may natago? Unsa may natago nga kining premise nga wa gisuwat diha. Ang natago nga premise mao ni ang dako pa sa usa nga dako sa lain usa, klaro nga mas dako ang labing una kaysa naulahi. Di ba? Mao na ang iyang universal premise nga gidawat sa tanan. Nya ni proceed siya sa mga duha ka particular, pwede ra man ni isumpay unta diri pero taas lang kaayo. Kini pwede ra unta ni isumpay para mao na ni ang visible nga second premise niya. Kini mao ang first premise. First premise, second premise, conclusion. Pwede ka mohimo gingon ani nga argumento, na? Sa imong project. Okay. Kini, you can argue, but beware of the pitfalls of the fallacies in the hypothetical syllogism. Unsa man ang hypothetical syllogism? Kana bang moingon nga kon, or sa English pa, if and only if. That is a hypothetical syllogism. Hypothesis. Usa ka tagna, no? Tagna, or a guess, wild guess, or an intelligent guess. Now, unsa maning hypothetical syllogism? Kanang gitawag og hypothetical syllogism na ana siyay usa na katagna nga naay duha ka bahin. Ang unang bahin kanang gitawag og antecedent, kanang nag-una. Unya ang ikaduhang bahin maning una, ikaduhang bahin mao ni ang consequent o ang nagsunod. Ang nag-una, ang antecedent, maunay magtug-an nato kung unsay kondisyon o limitasyon. So may kondisyon o limitasyon si Juana kung siya maminyo ni Pedro. Pero kining consequent, mao ni ang nagtug-an sa resulta. Human ini nga akto, human sa minyo. Maunsa kuno si Juana, unsay resultado kung si Juana minyo malipay siya. That will be correct if we are going to affirm. If we are going to affirm the antecedent, no? Kini mahitabo na siya nga tinuod, valid and true ang atong argument
ang atong hypothetical syllogism kung atong himuong tinuod ang atong hypothesis diha sa iyang antecedent. Pananglitan mingon ta, kung si Pedro maminyo ni Juana, malipay si Juana. Karon si Pedro naminyo man ni Juana, it will logically follow, dili kapugnan ug di katapinan nga ang conclusion mao nan si Juana malipay. That is correct. Pero mahimo ng fallacy or wrong thinking kung atong i-deny ang antecedent nga mingon ta, kung si Pedro maminyo kang Juana, malipay si Juana, pero wa man maminyo si Juana kang pero si Pedro wa man maminyo kang Juana, nan si Juana wala malipay or nan si Juana naguol. Is it correct? Wrong. Nganong wrong man? For the simple reason that it denied the antecedent. Ngano man di ay kung i-deny ang antecedent? Kay wa man moingon ang hypothesis nimo nga gawas kun si Pedro maminyo ngadto kang Juana, si Juana malipay. Wa man moingon nga gawas kun. Meaning, si Juana malipay lagi og maminyo ni Pedro, pero dili kay ang iyarang kaminyo ni Pedro maoy makapalipay niyan. Maybe si Juana malipay sa laing mga paagi, sa lain kahang minyo, sa laing tao, or sa laing paagi. Okay. Another one is the fallacy of affirming the consequent. The argument will be wrong if we affirm the consequent. Pananglitan mingon ta. Kung si Pedro mo graduate ng honor student, that is the antecedent, kuhaon siya nga maestro dinhi sa atong eskwelahan, that is the consequent. Karon imong i-affirm, si Pedro gikuha nga maestro dinhi. Gi-affirm nimo, gikuha gid si Pedro dinhi, nan si Pedro ni graduate isip honor student. Is that right? Of course, it's wrong. It's clearly written there that it's wrong. Ngano man? For the simple reason that you affirmed the consequence. Ngano man di kung i-affirm ang consequence? Because the hypothesis, ang tagna, wa man mo ingon nga unless Pedro graduates with honors, or unless Pedro graduates as honor student, kuhaon siya dinhi nga maestro. Maingon-ingon raman nga si Pedro gani mo graduate as honor student, kuhaon siya dinhi. Wa siya moingon nga gawas lamang kung si Pedro mo graduate as an honor student, maura na higayon nga si Pedro kuhaon dinhi isip maestro, ug maura ug moingon sa nga akay gikuha man aw natural ni graduate good siya isip honor, but that is not the case. Wala man nagingon nga gawas kun si Pedro mo graduate with honors. Therefore, it is wrong to conclude that Pedro had graduated with honors. Niingon ra ba si J.K. Chesterton? Usa ka bantugan nga magsusuwat. Kung kakita mo sa Narnia, he is related to that movie. Ingon siya, people generally quarrel. Okay, cancel the comma. People generally quarrel because they cannot argue. Unsay meaning? Ang mga tao maglalis, usa kaway hinungdang panagtrukis, kay di man sila makamao mo debate, di man sila kamao mo argue. So there is